Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Efeso chapter 2 verse 12. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Naalala po ba natin ang buhay noon? Ang buhay natin noon? Naalala po ba natin kung kayo ay mga mananampalataya na? Naalala niyo po ba ang mga buhay at kalalagayan natin noong kayo ay hindi pa mananampalataya? Na kung saan ang mga bagay na ito ay bahagi ng ating patotoo sa kasalukuyan. Maaring ito ay naging susi upang tumibay ang ating pananampalataya at mapatunayan kung gaano kadakila ang ating Panginoong Diyos. Alam natin na hindi madali ang buhay, subalit mas higit na mahirap ang buhay kung hindi tayo nakaugnay sa ating Panginoon. Mas mahirap ang buhay kung walang Diyos sa ating mga puso. Noong tayo ay hiwalay pa sa ating Panginoong Hesus ay hindi tayo umaayon sa kalooban niya. Hindi tayo umaayon sa nais niya. Ang nasusunod ay ang ating sariling kagustuhan. Nasusunod ang sarili nating pagnanais. Lahat ng ginagawa natin ay nakabatay sa kung ano ang nais natin, kung anong gusto natin, at kung ano ang plano natin. Nabubuhay tayo sa araw-araw na tila walang direksyon. Masaya tayo kapag nandiyan yung mga karanasan na gusto nating mangyari sa buhay natin. Maaring masaya tayo kapag meron tayong mga bagay o material na meron tayo o pera na meron tayo. Subalit nung tayo ay naging mananampalataya na, lahat ng resources, lahat ng meron tayo ay naging isang pagpapala upang magamit natin sa biyaya ng ministeryo ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa ating binasa, ngunit ngayon, yung salitang ngunit, maaring ito yung pumuputol doon sa bagay na nakaraan na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit, ito naman ay maaari ding umuugnay sa ating buhay sa kasalukuyan. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito ang kahulugan ng Kalbaryo. Ito ang kahulugan ng krus. Na kung saan yung pagkaka-stretch ng Panginoong Jesus ng kanyang kamay ay kapahayagan ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Na siyang nag-uugnay doon sa cross na pataas, kaugnayan natin sa Panginoon, at cross na nakapahiga na kung saan ay relasyon natin sa mga tao. Na ibig sabihin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, naranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang dahilan upang tayo ay makaranas ng kapayapaan, upang tayo makaranas ng kaligtasan at tayo ay maging malaya mula sa kasalanan. Ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan upang tayo ay lalong kumapit, tayo ay patuloy na nakaugnay sa Panginoon dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay tayong lahat ay hindi na malayo sa ating Panginoon. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, ngunit sa kanyang biyaya ng banal na Espiritu ay nararanasan natin ang yakap at pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya't ano ang paalala sa atin ngayon, mga kapatid? Tayo ay binigyan ng karapatan. Tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makipagkaisa kay Kristo. Kaya't ang hamon sa atin, huwag tayong lumayo, huwag tayong bimitaw, huwag tayong maging malayo sa ating Panginoon, bagkus lalo tayong pumapit at lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan
ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang mensahe ng dugo ni Kristo ay mensahe ng dakilang pag-ibig niya. Kaya tayo ay makipagniig sa Panginoon bilang kanyang mga anak, bilang mga mananampalataya, na sa bawat pagkakaugnay natin sa Panginoon, lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya sa iyo, kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay feeling mo na malayo ka sa Panginoon, lumapit. Ang tanging magagawa natin, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, napakadakila po ng iyong pag-ibig. Wala kaming maikukumpara. Kaya't sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal sa amin, sa iyong dakilang katapatan at pag-ibig sa amin. Dalangin ko po na sino man sa inyong mga anak, sino man sa mga nakasubaybay, ang nanghihina ang kanilang pananampalataya, sila ay maraming katanungan, kalituhan sa kanilang puso at isipan. O Diyos, ikaw po ang tumugon sa kanila. Sila na may mga kabigatan sa kanilang puso, o Diyos, ikaw po ang magbigay ng kapayapaan at kaaliwan sa kanilang buhay. Sila na nakakaranas ng tila kakulangan, o Diyos, ikaw ang magpo-provide ng kanilang pangailangan. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami sa aming paglayo sa inyo. Yakapin niyo po kami, Panginoon. Yakapin niyo po kami. Kaya sila, mga nakasubaybay, o Diyos, sila na patuloy na lumalapit, patuloy na naninindigan sa kanilang pananampalataya, sila na patuloy na naglilingkod, patuloy na lumalapit sa inyo, papagtagumpayin niyo pa po sila. Sila na mga hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos, maranasan nila ang iyong banal na presensya sa kanilang buhay at maranasan nila sa kanilang puso ang iyong pag-ibig upang sa ganon maging bukas ang kanilang buhay, ang kanilang puso sa pagtanggap sa inyo. Kaya't marami pong salamat sa pagkakataon na kami ay makalapit sa inyo. Pagpalain niyo po ang buhay ng iyong mga anak. Samahan niyo po sila sa bawat araw ng kanilang buhay. Tulungan sila sa kanilang mga pangailangan at maghari ka po sa bawat tahanan, bawat individual, bawat isa ay mapagpala ng iyong dakilang presensya at iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin at pagsamo sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po. God bless everyone.